Alam niyo yung galak, hindi naman yung kasiyahan na, oh yeah, holiday bukas, yeah. Hindi naman yun yung galak. Yung galak parang, alam mo, hindi naman madali ang buhay dito eh. Sa mundo eh. Yung pamilya natin back home, hindi naman madali ang buhay. Pero meron tayong galak because we know that God is in control. Yun ang galak. Yun ang galak. At minsan iniisip natin, no, yung nakaraang buhay natin, nung hindi pa tayo ligtas, nung hindi pa tayo pumapasok sa pintuan ng Panginoon. Ano yung nakaraang buhay natin? Nakaraang buhay natin parang di ko alam kung saan ko hanapin yung pera na ibibigay sa pamilya ko. Di ko alam kung saan ako hahanapin in a few years time. Kung ano nung ginawa ko para magkaroon ng kasiyahan. Pero nung pumasok ka sa Panginoon, ikaw ay ligtas. At ito rin, nawawala din yung galak natin kapag tayo ay malayo sa Diyos. The more we are much more intimate with the Lord, yung galak natin, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, kahit anong mangyari sa buhay mo, alam, may purpose galing sa Panginoon. Yun ang galak. Yun ang galak. Hindi ba? Kaya sa John 10:10, sabi ni Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Meron akong napakagandang balita. We are not only saved by God, lalo na kung andito pa rin tayo sa mundo, niligtas din tayo para tayo ay mabuhay. Ano ba ibig sabihin? Sa Tagalog, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, si Jesus to, upang ang mga tupa tayo ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Abundant life. What is that abundant life, that full life that God has promised? Ito ba yun? Wow! Full life, full tummy. Wow! Makakapag-travel ako, that's a full life, that's an abundant life. Sana all. Masarap din naman talaga gawin to, masarap din naman talaga kainin yung mga yan. Pero hindi yan yung sinasabi ng Panginoon ng full life. What does it mean to have or to live an abundant life? Remember, we are talking about the sheep. Yung mga tupa ba may abundant life? Meron ba silang mga bling-bling sa paligid? Oy, thank you, shepherd. Meron akong bling-bling sa paligid ko. Okay na ako. Oh, sarap nung kakainin ko. Ayan. Yung grass na kakainin ko, matcha. Ganyan. Thank you, shepherd. Ganun ba? Ano ba sinasabi yung mga sheep? Ang tangi lang, dapat gawin ng mga sheep, mabuhay ng maganda, maging healthy. Yun lang. So what does it mean to have an abundant life? Sabi ni Tyler Kenny, Jesus says, the abundant life is one in which we are known by Him and we follow Him. In other words, the abundant life is one not only of the greatest quantity but also of greatest quality. Lord, thank you for knowing me. Lord, hindi ako mayaman. Marami akong kahirapan sa buhay. But thank you, Lord, because you know me. And I know na kahit anong mangyari sa buhay ko, there is a purpose coming for me. That is the abundant life. Na tayo mga tupa, we can look at the Lord and say, hawak ako ng Panginoon ko. Hawak ako ng Panginoon ko. Hindi ibig sabihin mayaman ka. Hindi ibig sabihin nakapag-travel ka. Hindi rin naman ibig sabihin nung kasama mo yung pamilya mo. Ang ibig sabihin nun ay alam mo na kahit nasa anong estado ka ng buhay mo ay kasama mo ang Diyos. And most of all, mawala ka man sa mundo, kasama mo pa rin ang Diyos sa langit. That is such an abundant life. Hindi nyo alam kung gaano ka-secure yun. Mawalan mo na akong trabaho dito, I am secured in the Lord. There is no greater security for a Christian than to be known by the Lord. So in Jesus, we have everything. We are saved from the depths of hell. And every day we can rely on the Lord because He knows us.
But do we continuously search for the Lord? Do we continuously search for the Lord? Parang, sige, I'm so satisfied na dito na ako. Hindi na ako aabante sa Christian life ko. Abundant life naman doon. Pero wala kang ginagawa to be much more intimate with the Lord. Lagi ka nakikinig sa kung sino-sino thieves and robbers. And yes, it's true that in Jesus we have everything. Because we know that Jesus is the way. Naghahanap pa ako ng ibang paraan. He's the way, He's the only way, the truth, and the life. Naghahanap pa rin ba ako ng ibang paraan? Jesus is my security. Nagtitiwala ba ako sa sarili kong kakayahan? Kaya ko ito gawin on my own. Hindi ko na kailangan tulong ng Panginoon. Sarili kong kakayanan nun. In Jesus, we have everything. We belong to Jesus. Pakiramdam ko ba na kailangan kong patunayan ang halaga ko sa iba? Alam niyo, hindi galing sa ibang identity natin, especially if we are children of the Lord. Yung identity natin kung sino man tayo, nakalink kung ano ang sabihin ng Panginoon, sino tayo. Ano ba sinabi ng Panginoon, sino tayo? Tayo ay tagapagmana ng langit. Yun tayo, anak tayo ng Panginoon, hindi tayo kung sino-sino lang. Jesus gives direction. Naliligaw ba ako sa paglalakad sa sarili kong direction? May direksyon na galing sa Panginoon mula sa Biblia. Pero parang gusto ko pa rin gawin yung sarili kong way. Yung sarili kong daan pa rin. Ayoko pa rin sumunod sa Panginoon. Jesus is my abundance. Nagpapakasaya ba ako ng malayo sa Diyos? Kaya pag inisip natin yung mga pamilya natin, kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, siguro nga may kasiyahan sila. Pero tayo nakakakilala sa Panginoon na lubusan. Lubusan ang operative term. Meron tayong security galing sa Panginoon. Our life is abundant. Our life is full because I am secured in the Lord. No, I'm telling you all this because most people, sabi ni Timothy Keller, want Jesus as a consultant rather than a king. And He does not come that way.